Pilipinas, ang oras, 3:03 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Mga magulang at guardian ng dalawang suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, plano ring kasuhan ng DILG. Balitang Promdi! Grade 10 students sa San Carlos City, Negros Occidental, sugatan matapos saksakin ng isa ring estudyante sa tapat ng paaralan. Balitang Promdi! 12 military trainees na delay ang graduation dahil sa umano'y pananakit ng kanilang instructor sa Camp Kapinpin. Balitang Promdi! Isa pang bagyo papasok sa PAR mamayang gabi, tatawaging Gardo. Balitang Promdi! 10 arestado sa paihi sa Navotas. 12 milyong pisong nakaw na langis kumpiskado. Balitang Promdi! Angat Dam malapit nang sumadsad sa critical level. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Ikinukonsidera ng Department of Interior and Local Government na kasuhan rin ng mga magulang at guardian ng dalawang grade 9 student na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Yan ay makaraang makasuhan na kahapon ang grade 9 student na 15 anyos. Habang ang 14 anyos naman na kasabwat ay isinailalim sa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, dapat ding managot ang tiyahin at magulang ng mga suspect dahil sa kapabayaan. Yan ay matapos na magkaroon ng access sa mga suspect sa baril na ginamit sa pag-atake sa kanilang mga kaklase. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan na kung anong kaso ang pwedeng maisampa sa mga magulang at guardian ng mga suspect dahil sa pangyayari. Balitang Promdi! Sa kaugnay na balita, nasampahan na nga po ng kasong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22. Ayon kay Tacloban City Police Director Noelito Gatigan, isinampa sa City Prosecutor's Office ang reklamong 3 bilang ng murder, 3 bilang ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries. Isinailalim naman sa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang 14 anyos na kasabwat ng suspect. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang kanyang pananagutan dahil sa edad nito. 3 estudyante ang nasawi habang 20 ang sugatan sa madugong insidente noong Lunes. Balita muna tayo mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby Romy.
Seguridad ng mga paaralan sa Cordillera Region. Pinaigting ng Cordillera PNP. Hinihikayat po ang publiko na maging mapagmasid sa loob ng mga paaralan. Ibalita mo yan, Rich 41, Romy Gonzalez. Habang umuusad ang bagong school year sa Cordillera, pinaigting ng kapulisan ang kanilang security measures. Ito sa pamamagitan ng pag-deploy ng police personnel sa mga pampubliko at pampribadong paaralan sa Cordillera Region para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at personnel ng mga paaralan. Ang deployment ng mga police officers ay bahagi ng patuloy na commitment ng Cordillera PNP para mapanatili ang ligtas, maayos at kaaya-ayang learning environment sa lahat ng mga mag-aaral sa rehiyon. At bilang karagdagan sa pagpapatibay sa police visibility sa loob ng mga paaralan, nakahanda rin ang mga police personnel sa traffic management, crime prevention at agarang pagresponde sa mga insidente na makakaapekto sa kapayapaan at kaayusan at kaligtasan ng publiko. Patuloy na nakikipagtulungan ng Cordillera PNP sa mga school authorities, local government units at community stakeholders para makafocus ang mga learners sa kanilang pag-aaral sa isang ligtas at matibay na kapaligiran. At bilang pagsuporta sa naturang pagsisikap, pinaalalahanan ng PROCOR ang publiko na tuwing magkaroon ng emergencies, sakuna, krimen at anumang sitwasyon ay mangangailangan ng agarang tulong na tumawag sa Unified 911 Emergency Hotline. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Dalawa pa sa 15 sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City ang nasa kritikal na kondisyon. Kinilala po ang mga biktima na patuloy na lumalaban sa kanilang buhay na sina Joan Viñas, ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo. Habang ang isa naman ay si Nathan Candelario, grade 9, na nagtamo ng bala sa tiyan at nagkaroon ng 3 butas sa bituka. Patuloy ang panawagan ng hustisya ng mga pamilya ng nasawi at nasugatan sa pag-atake ng 2 grade 9 student upang panagutin sila sa pangyayari. Balitang Prompty. Samantala, pag-aaralan na ng Philippine National Police kung may ugnayan nga ang exposure sa violent content sa mga behavior ng minor de edad. Kasunod dito ng ulat na lulong umano sa larong Gorbox ang isa sa mga suspect sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., re-reviewin nila ang mga pag-aaral at research na isinasagawa ng grupo at iba pang stakeholders. Aaralin din umano ng pulisya kung paano ang tamang pakikitungo sa mga batang na-expose sa mararahas o violent games. Samantala, makikipag-ugnayan naman ng PNP sa CICC matapos ang pansamantalang pagban sa larong Gorbox. Balitang Prompty. Balita muna tayo mula sa Pangasinan. Most wanted person sa bayan ng Mga Tarem na aresto. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Sa puti ng Mga Tarem Police, ang most wanted person ay isang 61 anyos na lalaki, listed as municipal level top 10 most wanted person na residente sa nasabing bayan. Batay sa ulat ni Mga Tarem Chief of Police Major Arturo Melchor Jr., ang pagka-aresto sa suspect ay sabisya ng warrant to pares na pinalabas ng RTC Lingayen sa kasong illegal possession of explosives na pinagkalooban ng piyansang 100,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, pinapurihan ni Police Colonel Dennis De Leon, officer in charge ng Pangasinan Provincial Police Office, ang mga operating personnel sa kanilang dedikasyon at profesionalismo sa pagka-aresto sa akusado. Binigyan din ni Colonel De Leon ang paghahanap sa mga wanted person na isa sa kanilang priority para papanagutin sa batas ang mga nagkasala. Hinimok din ng opisyalang mamamayan na agad ipagbigay alam sa kapulisan ang anumang impormasyong makakatulong para sa ikadarakit ng mga pugante. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balitang Promdi. Pilipinas ang oras alas 3:13 na po ng umaga. Sugatan ng isang grade 9 student sa San Carlos City sa Negros Occidental matapos saksakin ng kapwa estudyante sa labas ng kanilang paaralan. Ayon sa mga pulis, parehong 17 anyos ang biktima at suspect na grade 10 students ng Julio Ledesma National High School. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtamo ng saksak sa ibabang bahagi ng tiyan ng biktima. Agad naman na naaresto ang suspect at na-recover sa kanya ang patalim na ginamit sa krimen. Lumabas sa investigasyon na matagal nang may personal na alitan ng dalawa. Ayon kay Police Regional Office 6 spokesperson Joe M. Malong, bago mangyari ang pananaksak, nasabi na ng biktima sa kanyang advisor na may banta sa kanyang buhay. Sinabihan siya ng guro na manatili sa classroom habang kinokontak ang kanyang mga magulang, ngunit umalis pa rin ang estudyante ng campus sa kabila ng naturang bilin. Balitang Promdi. Maituturing ng isang krisis ang serya ng karahasan na nangyari ngayon sa mga paaralan. Ito po ang mariing pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng pinakahuling insidente ng pananaksak sa isang grade 9 student sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City sa Negros Occidental. Ayon kay Gatchalian, lubang nakababahala ang sitwasyon dahil habang nagluluksa pa ang bansa sa nakaraang school shooting sa Tacloban City, nasundan na naman ito ng bagong krimen. Giit ng pinuno ng Senado, hindi dapat na hayaang maging normal ang ganitong mga insidente, kaya't maghahain po siya ng resolusyon para masuri ang bigat ng problema at makahanap ng agarang solusyon. Bago pa man ang trahedya sa Tacloban at Negros Occidental, naitala rin ang dalawang magkahiwalay na kaso ng pananaksak sa mga eskwelahan sa Cavite sa pagsisimula pa lamang ng school year 2026 to 2027. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo. Balita naman mula sa Central Luzon. Ibalita mo yan na RH37 Danny Kumilang, yung rider na pumailalim sa jeep at nasugatan dyan sa Zambales. Go ahead, Danny. Balitang Promdi. Sugatan ng isang lalaking rider matapos itong pumailalim sa isang pampasaherong jeep na biyaheng San Narciso, Zambales sa isang aksidenteng naganap kahapon ng hapon sa barangay Pamatawan, Subic, Zambales. Batay sa nakuhang video, makikitang naipit sa ilalim ng sasakyan ang biktima na hindi pa agad natukoy ang pagkakakilanlang. Sa tulong ng mga concerned citizen, matagumpay itong naialis mula sa pagkakaipit. Agad namang rumesponde ang medical rescue team at isinugod ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan upang mabigyan ng agaran lunas sa mga tinamong pinsala. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sanhi ng insidente at pananagutan sa naganap na aksidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Isinusulong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang bawalan ng paggamit sa social media ang batang wala pang 16 anyos. Kasunod ito ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante habang 20 iba pa ang sugatan. Ayon kay Gatchalian, layo ng Social Media Safety for Children Act na higpitan ang access ng mga menor de edad sa social media platforms. Paliwanag nito, ang labis na paggamit ng social media ng kabataan ay nagiging banta upang malantad sila sa online sexual abuse. Marahas na pag-uugali at nakaapekto din ito sa kanilang mental health. Nagpahayag din si Gatchalian ng pagkabahala sa mga ulat na lulong ang 14 anyos na suspect sa Tacloban School shooting sa online game na Gorebox. Nananawagan din siya sa mga magulang na gabayan ng mga anak upang maitanim sa kanila ang tamang pagpapahalaga at disiplina. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, 12 sa 200 bagong CAFGO Active Auxiliary ang hindi nakasama sa kanilang graduation sa Tanay, Rizal kahapon. Ito'y habang iniimbestigahan pa ng 2nd Infantry Division
ang alegasyon ng pananakit ng isang training instructor sa loob ng kanilang barak sa Camp Kapinpin noong June 22. Unang iniulat sa DZRH News ang paninipa at pamamatok umano ng officer na may ranggong staff sergeant sa kasagsagan ng fellowship activity sa Division Training School. Lumapit sa himpilan ng isa sa mga biktimang ayaw munang magpakilala dahil sa takot na mabalikan ng inaakusahan. Ayon kay Colonel Michael Aquino, tagapagsalita ng 2nd ID, bahagi ng protocol ang i-delay muna sa pag-graduate ang sinasabing mga biktima habang ina-isolate naman o inihiwalay ang akusadong instructor. Isasalang ang mga trainee sa kaukulang psychological at physical evaluation bilang bahagi ng investigasyon. Balitang Prompty. Nakatakdan naman na sampahan ng kaso ng Department of Interior and Local Government ang mga individual na umano'y may pananagutan sa pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, halos tapos na ang investigasyon at nakumpleto na ng otoridad ang malaking bahagi ng case build-up kaugnay ng insidente ng pagkalunod ng 2 manlalaro sa Aurora noong June 8. Sinabi ni Remulla na aabot sa 100 katao ang kanilang nakapanayam at mahigit na 1,200 pahina na mga testimonya ang kanilang sinuri. Anya, nakatakda naman na isumite sa Department of Justice bukas, araw po ng Biyernes, ang kaso para sa kaukulang pagsasampa ng reklamo. Nasawi si Baterbonia at Adili matapos ang insidente sa Aurora. Nauna nang humarap sa investigasyon ng CIDG at National Bureau of Investigation ng ilang miyembro ng pamunuan ng Ateneo Blue Eagles, kabilang na si Coach Tab Baldwin na nagbitiw po bilang head coach nga ng Ateneo de Manila University noong June 15. Balitang Prompty. Standby Benji Anchokya. Dakuan natin ang balita naman mula sa Quezon. Number 1 most wanted sa 4 na beses na pamamaril. Naaresto daw po ng Philippine National Police sa lalawigan ng Quezon. Ibalita mo yan, RH33 Benji Anchokya. Arestado dito ang miyembro ng Kapgo na nakilalang alias Jerome, ang itinuturong gunman sa magkahiwalay na pamamaril sa bayan ng San Andres at Lopez, Quezon noong Abril na ikinalsawi ng 4 na katao. Ayon kay PNP Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan, ang suspek ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Batay naman sa investigasyon ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, ang nasabing alitan ay sa komisyon sa lupa ang posibleng motibo ng krimen kung saan naging biktima rin ang mistaken identity ang isang mag-asawa. Nagbigay ng judicial confusion ang suspect at itinuro na rin ang mastermind sa likod ng krimen, habang tumugma naman ng sa ballistic examination ang baril na ginamit sa 2 insidente. Ito si Benji Anchokya nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Benji. Standby lang, Jo. Todo tanggi naman si Senador Francis Chis Escudero na kabilang siya sa mga tumanggap ng mali-maletang pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Escudero, wala itong katotohanan dahil matagal na silang magkagalit ni Ko. Dagdag ng senador, mali rin ang address na binabanggit ng mga dating bodyguards kung saan sila naghatid ng pera ng maleta o maleta ng pera. Gate po ni Escudero, bahagi lang ng maruming politika ang pagkakadawit niya sa issue ng maleta. Isinama lang siya sa listahan nang tumiwalagan niya siya at sumipot sa sesyon ng Senado noong June 3 kaya't nagkaroon ng bagong majority block at napatalsik bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Diin ng senador kung totoo ang mga akusasyon laban sa kanya, dapat ay nagsampa na sila ng kaso laban sa kanya sa korte sa halip na puro sa mga news conference lamang binabanggit ang akusasyon.
Sabi pa ni Escudero, hindi na dapat na pagkaabalahan pa ang isyong ibinabato laban sa kanya ng Maleta Boys dahil ang anumang bagay na walang kwenta ay kusang namamatay. Gaya daw po yan ng dating akusasyon laban sa kanya na siya ay adik, bakla, babaero at lasenggo. Balitang Prompty. Alas 3:24 po ng umaga. Itinanggi naman ni Senador Chis Escudero ang mga ulat na siya umano ang napipisil na maging presiding officer ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na pawang haka-haka lamang ang mga kumakalat na impormasyon at wala pang pinal na desisyon hinggil sa naturang usapin. Ayon sa senador, maaaring nagugat ang mga espekulasyon dahil kabilang siya sa 5 abogado sa Senado na itinuturing na may kakayahan na mamuno sa isang impeachment trial. Nauna na sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na may pagkakaisa na sa hanay ng majority bloc upang suportahan si Escudero bilang presiding officer dahil sa kanyang karanasan at legal na kaalaman. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Mag-live-in partner na kuhanan ng 1.7 milyon o halos 2 milyong pisong halaga ng suspected shabu sa buy-bust operation dyan sa Sara, Iloilo. Ibalita mo yan. Jocelyn Make ng Action Radio, Iloilo. Arestado sa operasyon ng mga otoridad sa Barangay Ferrari, Sara ang mag-live-in partner na alias Grace at Paul at nagresulta sa pagkakumpiska ng 280 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 1.9 million pesos. Ayon kay Lieutenant Brett Balupinos, hepe ng Sara Municipal Police Station, mula pa sa Dumangas, Iloilo ang illegal drugs ng mga suspect na ibibenta sana sa Sulay Basha Festival sa Sara. Malaking supply ang inihanda ng dalawa para umano sa nasabing aktibidad pero hindi na ito napakalat matapos na sabat ng mga otoridad. Pinaigting rin ng mga pulis ang pagbabantay lalong-lalo na sa mga may plano magbenta ng illegal drugs sa nasabing munisipalidad. Mula sa Action Radio, Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jocelyn Make. Standby lang sa balita natin dyan sa Eastern Visayas. Ito'y update pa rin kaugnay doon sa school shooting sa Tacloban City. Standby lang kay Jimmy Angay-Angay. Habang papalabas na ang Typhoon Francisco sa bansa, inaasahan naman na papasok ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na tatawagin sa pangalang Gardo. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng tropical cyclone na may international name na Higos sa layong 1,855 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro bawat oras at pagbugso na 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa forecast po ng ating State Weather Bureau, papasok sa PAR ang bagyong Gardo mamayang gabi. Ngunit ito rin po ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga. Hindi daw po ito tatagal sa ating teritoryo, ngunit palalakasin pa rin ito ang habagat. Balitang Prompty. Kaugnay pa rin pong balita pa rin sa mga bagyo. Patuloy na humihina. Patuloy pong humihina ang Typhoon Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Sa huling update ng Pag-asa, huling namataan po ang bagyong Francisco sa layong 325 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 150 kilometro bawat oras. Mabagal po na kumikilos ang bagyong Francisco patungo sa pahilagang direksyon.
Bunsod ho nito'y nakataas pa rin ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan ng Batanes. Inaasahan naman na lalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility ito pong bagyong Gardo. Yung bagyong Francisco ngayong araw. Samantala, asahan pa rin po na uulanin ang ilang bahagi po ng ating bansa bunsod po ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas po nitong bagyong Francisco. Particular po yung malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. Ngayon din po ang Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula dyan sa Eastern Visayas. Standby Jimmy, DSWD tiniyak po ang tulong at hustisya para sa mga biktima ng Tacloban shooting. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Babalikan natin si Jimmy. Puntahan muna natin. Standby kay Jane dyan sa Northern Samar. Babalikan natin si Jimmy maya-maya, no? Malapit nang sumadsad sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Ayon po sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naitala nila sa 163.45 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Kahapon po alas 11 ng umaga. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 163.57 meters kahapon ng alas 6 ng umaga. Habang higit 3 metro na lang din ito ang layo po dito sa critical na antas o critical level na 160 meters. Matatanda ang noong 2019 bumaba rin sa ilalim ng critical level ang tubig sa Angat Dam na nagdulot po ng rotational water interruption sa Metro Manila. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan po ng mahigit na 70% ng inuming tubig sa Metro Manila at nagsusupply rin ng tubig para sa irigasyon ng mga sakahan sa Bulacan at ilang bahagi ng Pampanga. Puntahan na natin si Jane Galit Bantayan. Balita sa Northern Samar, aktibong NPA sa Samar. Ang matagal ng sangkot sa armed struggle, nagbalik pamahalaan, granada at mga bala isinorender. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Matapos ang ilang taon na pagkakasangkot sa armed struggle, sumuko na ang isang aktibong membro ng New People's Army na isang senior citizen sa 2nd Samar Provincial Mobile First Company. Napasuko ito matapos ang combat operation sa Paranas, Samar. Ang nasabing NPA, kinilala sa kanyang alias si Dandan, 61 taong gulang, magsasaka, residente ng Hinabangan, Samar. Identified ito ng otoridad bilang miyembro ng New People's Army sa isang baryo sa ilalim ng Sub-Regional Committee, Sesame Emporium ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ilang bisis na nagkaroon ng negosasyon ng otoridad sa nasabing NPA. At nang malaman naman ng otoridad ng interes nitong NPA, agad inilunsad ang minor combat operation sa area. At kasabay ng kanyang pagsuko sa otoridad, isinuko rin ito ang isang unit ng rifle grenade, isang unit ng magasin at 5 bala. Ninais itong sumurinder dahil sa nais nito ang normal na buhay kasama ang kanyang pamilya, dahilan upang tuluyan ng iwan-iwaksi ang Armed Communist Movement. Dumaan ito sa custodial debriefing at kasalukuyang nasa kustudiya ng 2nd Samar Provincial Mobile First Company. Samantala, tiniyak ng PNP na makakatanggap ito ng immediate assistance. Ang nasabing operasyon inilunsad ng personnel ng 2nd Samar Provincial Mobile First Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Michael Jude Dutinco, ang First Commander. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, 10 lalaki ang inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o ng CIDG matapos na mahuli sa umano'y illegal na operasyon ng oil pilferage o
o tinatawag na paihi sa Barangay Tanza 2 sa Navotas City. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico, nasabat sa operasyon ang tinatayang 12 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo at mga kagamitan. Kabilang po sa mga nakumpiskang humigit kumulang 80 drum ng diesel, isang fuel tanker at isang truck at 2 motorboat na ginagamit umano sa illegal na operasyon. Batay sa investigasyon, sinisip-sip umano ng mga suspect ang krudo mula sa mga bangka at inililipat ito sa tanker truck para ibenta. Naaresto ang mga suspect matapos ang namamigong magpakita po ng kaukulang permit mula sa Department of Energy. Ihahanda na ng otoridad ang pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect dahil din sa paglabag sa batas batas sa pambansa bilang 33 na inamyandahan ng Presidential Decree 1865. Binigyan din ni Morico na mapanganib ang mga nakaw na produktong petrolyo dahil maaari itong magdulot ng sunog at pagsabog. Balitang Prompty. Kaugnay po ng balitang yan, nahuli ang 10 katao na umano'y sangkot nga po sa illegal na pagbebenta ng diesel na may halo namang tubig sa Navotas dahil sa tip na natanggap ni Navotas Representative Toby Chanco. Ayon kay Chanco, nagsimula ang operasyon matapos siyang makatanggap ng sumbong mula sa isang residente tungkol sa paihi scheme. Agad na ipinagbigay alam ni Chanco ang impormasyon sa PNP-CIDG na nagsagawa naman ng operasyon. Sabi ni Chanco, bukod sa posibleng polusyon sa kapaligiran, may impormasyon din umano na may protektor ang sindikato. Inihayag din ng mambabatas, tinangka umanong suhulan ng isa sa mga naaresto ang mga operatiba ng CIDG ng 200,000 piso kapalit ng kanilang kalayaan at ng mga nakumpiskang diesel. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang lahat ng sangkot sa naturang ilegal na aktibidad. Balitang Prompty. Balikan na natin si Jimmy Angay-Angay. Kaugnay po doon sa pagtiyak ng DSWD ng tulong at hustisya para sa mga biktima ng Tacloban shooting. Balita mo yan, go ahead, RH32 Jimmy Angay-Angay. Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga pamilya ng mga biktima ng pamaril sa San Jose National High School, Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng ilan pa. Sa kaniyang pagbisita sa mga pamilya ng mga biktima sa Tacloban, sinabi ni Gatchalian na inatasan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na agad tumugod sa insidente at tiyaking mabibigyan ng kakulang tulong ang mga napektuhan. Ayon sa kalihim, agad na nagpadala ang DSWD ng mga social worker upang magbigay ng psychosocial intervention, grief counseling at iba pang suporta sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Tiniyak din niya na mapanatiling sa kustodiya ng pamahalaan ng 2 minor de edad na sangkot habang sumasailalim ng kaukulang iligal na proseso alinsunod sa batas. Kasabay nito na nawagan si Gatchalian sa publiko paging responsable sa paggamit ng social media at iwas sa pagpakalat ng mga sensitibong larawan at hindi beripikado impormasyong kaugnay sa insidente. Binigyan diin ng kalihimang dapat matuloy ang dapat patukoy ng investigasyon kung paano nakakuha ng baril ang mga minor de edad at kung may pananagutan ng mga nakatandang nagpabaya sa pangyayari. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy. Nakapagtala ang Department of Health ng 2,177 kaso ng leptospirosis mula sa mga buwan ng Hunyo o ng Enero hanggang Hunyo o mula January 4 hanggang June 6 ngayong 2026. Ang bilang po ay 6% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ang leptospirosis ay isang sakit na dulot ng bakterya na maaaring makuha sa paglusong sa baha, putik o lupang kontaminado po ng ihi ng mga hayop, partikular na ng daga. Ayon sa DOH, karamihan sa mga naitalang kaso
ay mga magsasaka na madalas pong nalalantad sa putik at tubig habang nagtatrabaho sa bukirin. Bilang paghahanda, nag-imbak na po ang health facilities ng doxycycline na maaaring reseta ng doktor para po sa pag-iwas o paggamot depende po sa kalagayan ng pasyente. Muli namang pinaalalahanan ng DOH ang publiko lalo na ang mga magsasaka at ang mga taong nalalantad sa baha na sundin ang mga hakbang para makaiwas po sa leptospirosis. Nananawagan din ang ahensya sa lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies ng gobyerno. Palakasin po ang information campaign at isulong ang occupational health and safety measures para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa ating pong mga ahensya, no, sa Department of Labor and Employment at ang TESDA, nagsanib puwersa daw po para sa permanenteng trabaho at negosyo ng mga Pilipino. Ang detalye po ng balitang yan, ihahatid ni RH9, Tina Nolasco. Formal nang nilagdaan ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang isang makasaysayang Supplemental Joint Memorandum Circular. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang ugnayan ng dalawang ahensya upang masiguro na ang mga panandaliang ayuda ng gobyerno ay magtutuloy-tuloy tungo sa permanenteng trabaho o sariling negosyo para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng bagong graduation system, ang mga benepisyaryo ay gagabayan sa pamamagitan ng dalawang track, ang employment track para sa mga nais makatrabaho at livelihood track para sa mga nais magnegosyo base na rin sa kanilang kakayahan at mithiin sa buhay. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Tina Nolasco. Pilipinas ang oras 20 minuto bago sumapit ang alas 4. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. Kumusta na po ang ating mga kababayan sa lahat po ng dako ng mundo? Yung ating mga kababayan po na nagtatrabaho sa labas ng bansa pero nakikinig dito sa DZRH, magandang umaga rin po sa inyo. Kagaya nitong si Pop Stan mula sa Taiwan, good morning sa iyo. Patuloy pa rin po yung mga kaso ng karahasan sa mga paaralan. Hindi po natapos dito sa nangyaring Tacloban shooting kung saan ay mayroong 3 nasawi at 15 sugatan. Doon sa 15 sugatan, 2 ho ang kritikal. At ang mga suspect ho ay pawang mga kabataan na edad 15 at 14. Yung isa ho ay sinampahan na ng reklamo habang yung isa ay isa sa ilalim daw ho doon sa rehabilitation dahil doon sa kanyang edad. Pero bukod po dyan, yung mga magulang ho ay pinag-aaralan na sila po ay kasuhan din at papanagutin doon sa nangyari. Of course, yung tiyahin na pulis may kakaharapin pong kaso dahil kanya ang baril at may tuturing na kapabayaan niya ang baril o pagkakakuha doon sa kanya ng baril. Pero sabi ho ng DILG, dapat ay tingnan din ho natin yung pananagutan din ng mga magulang mismo o yung mga nagbabantay o guardian mismo ng mga bata. Dahil ho sa
maaaring kapabayaan din, sabi niya. Dahil bakit nahayaan ho nila na magkaroon ng hawak na baril ang kanilang mga anak o mga alaga. Nung isang araw pa po napapag-usapan ng issue po ng juvenile justice system po sa atin, kung saan ay ang parusa ho para sa mga nakagagawa ng krimen na kabataan ay depende po sa kanila pong mga edad, kung saan ho ay sinasabi nga dito sa Pilipinas kapag ang batang 15 anyos pababa ay hindi po basta nananagot sa krimen, pero yung edad 15 at 18 maaari pong managot po kung may discernment o pangunawa na sa kanilang ginawa. Pero the usual ho ay may diversion po na mga programa. May mga diversion programs po at dinadala sila sa Bahay Pag-asa. Ganun lang ho ang ginagawa at hindi po sa normal na kulungan. Kung kayo ho ang tatanungin, total may malaki-laki pa naman ho yung oras natin. Sa tingin nyo ho ba, kasi napapag-usapan din lamang natin ito, bukod dyan ay meron pong mungkahi o panukala naman na iba-iba yung age na gusto nila. Meron naman pong panukala sa Senator Robin na 10 taong gulang dapat ang bata na ang limit po ng edad na dapat ay mapanagot sa mga kaso na may kinalaman po sa mga krimen kung ang nakagagawa po ay kabataan. Kung kayo ho ang tatanungin anong age nga ba dapat at ano po ang dapat na mangyari dito sa ating mga kabataan na ito ngayon. Ganon din yung mga magulang, dapat nga po ba sila na mapanagot din at makasuhan dito? Bigyan ko lang ho kayo ng ilang mga sistema ng juvenile justice system sa ilang mga kalapit po nating bansa. Yung kanina nga ho binanggit ko dito sa Pilipinas, sa 15 anyos sa pababa. Hindi basta-basta po nananagot sa krimen, depende po kung may discernment naman, kung may pangunawa na po yung 15 years old and 8 to 18. Ayun, pwede pa rin, pero mas kumbaga mas magaan yung kasong ipinapataho sa kanila, unlike ho doon sa mga nasa edad na mga nakakagawa ng krimen na dinadala ho sa New Bilibid Prison o kaya naman sa iba pa pong mga jail facilities dito po sa atin sa bansa. Yung mga children in conflict with the law, usually po yan sa Bahay Pag-asa. Sa Japan pala, ang limit naman ng age ay 14 years old. At ang mga kaso po ng kabataan ay dinidinig naman sa family court. Nakatuon din po sa rehabilitation ang ginagawa po na solusyon dyan kaysa sa parusahan. Gayon din po sa South Korea, 14 years old po yung limitasyon para maparusahan. Kapag ka 14 years old and pababa, may juvenile court din po at may youth rehabilitation center na maaaring makulong po ang mga kabataan. Pero kung mas matanda na po doon sa edad na yun, maaari pong makulong nasangkot po sa mga mabibigat na krimen. Sa Singapore, ito yata yung pinakamababa, tsaka sa Malaysia, 10 taong gulang ang requirement ng limitasyon sa criminal liability. Mahigpit po ang batas sa Singapore kung saan ay may youth court at rehabilitation programs, ngunit maaaring magkaroon ng mas mabibigat na parusa sa mga seryosong krimen yung mga 10 taong gulang pataas. Ganon din po sa Malaysia na may special court for children. Pero ang ginagawa naman ho'y nakatuon sa counseling at rehabilitation. Pero pwede rin humakulong at ma-detain kapag ka mabibigat ang mga kaso. 5
Thailand, 10 taong gulang din ho ang kanilang criminal liability. May juvenile and family courts din. Pinapaboran daw po ang diversion at community-based rehabilitation. Ayan, yan yung ilang sa mga sample. Sabi naman ni Mario Verania, good morning, Ma'am Kisses. For me, age 10, below siguro ay pwede na. Because mostly, ang mga kabataan ngayon ay matitigas ang mukha. Ang iba po'y nasasangkot na nga po sa mga riot as early as 10 years old. Dito sa USA daw po, sabi ni Bentong, yung 50 states ay iba-iba po ang age of criminal persecution. Pinakamababa po ay 10 years old sa Kansas. Pero lahat po ay hihiwalay. Ang sangkot depende sa gravity po ng crime. May mga holding facilities din para sa kanila. Yun, tama nga rin naman. Tama rin itong binabanggit ni ni Cors Navarro Galindez, kasi di ba nakita din natin doon sa mga pictures ho ng dalawang suspect na bata, mukhang ito'y may sanay na ho doon sa baril. Pero ang tanong niya ay bakit nga naman bakit ho na papayagan sa mga firing range yung mga menor de edad? Dapat din po ay ipagbawal din po yung ganyan. Sabi ni Maluluyong, Matthew, can you greet my cousin in the Philippines? Happy birthday! Si Zian Rayleigh Santos. Love ka daw niya, Zian Rayleigh Santos, at happy birthday sa'yo. Sabi ni Maluluyong, Jean Matthew. Si June Oliveros, may kulungan para sa mga bata para maintindihan nila na mahirap po na makulong sa edad na 12 to 14. May mga pangunawa na sila sa tama at mali. Totoo naman yan. Renato Abad, agree, depends on the crimes. Good morning and have a nice day, Miss Kisses. Binabati po natin yung mga nasa FB natin. Oy, balik na ho yung ating FB Live. Kahapon lang po nagkaroon tayo ng mga technical difficulties, kaya ho tayo wala sa FB Live. Sabi ni June Oliveros, isang magandang umaga mula dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sabi naman ni Lito Lacerna, isang magandang umaga, Miss Kisses. Para sa akin, walang edad. Walang edad, dapat bata man o matanda kung ang pinag-uusapang kaso ay pagpatay. Sabi naman ni June Oliveros, dapat po talaga ibalik sa mga teacher ang pagdisiplina ng tama sa mga bata pag may mali na ginawa, kasi may mahahaba ang oras o mas mahaba po ang oras nilang kasama ang mga teacher kaysa sa mga magulang, dahil po ang mga magulang ay nasa trabaho o di kaya naman po ay maghapon po na nasa paaralan ang mga bata. Sabi naman ni Andy, ikulong dapat ang mga yan at ginagawang scapegoat ang edad na minor. Pero sa totoo lang ho, nabasa ko ho yung translated na usapan nitong dalawa. Yung convo dun sa kanilang cellphone ng mga suspect, Pagtitingnan mo binabanggit nga ho nila doon na hindi sila makukulong dahil daw po sa sila ay menor de edad. Kung sakali man daw, pagsapit daw po ng 21, tsak na laya na sila at ang gagawin lamang sila sa kanila ay rehabilitation lamang. Kumbaga may idea itong mga batang ito. May muwang na sila doon sa maaari nilang kahinatnan at doon sa bigat ng kanilang gagawin. Good
Good morning muna kay Mr. Filemon Mamuwad, kay Ma'am Becky Tizuka, gayon din kay Ma'am Evan Lang. Good morning at kumusta po sa inyong lahat? Virgilio Sakdalan, isang magandang umaga. At grabe naman yun, sabi ni Mauro Jun Aspiliaga. Teka lang dito sabi niya, firing squad pag nakapatay. Pero teka lang hindi naman sa hindi ako pabor dun sa death penalty pero bakit naman kapag ka nakapatay ay firing squad agad? Siguro depende dun sa kaso tsaka yung syempre sa bagay may paglilitis pa naman kung yun ba talaga isinadya o hindi. Pero kasi dito sa Pilipinas wala po tayong batas sa death penalty o wala po tayong parusang death penalty. Sa halip ay habang buhay na pagkakabilanggo lamang. Tapos gusto mo pa i-firing squad. Wishing my daughter-in-law, Jane Talyod, on her special day. Happy birthday. Stay safe. Sabi ni Hermie Esteban. Uy, binabati rin natin ng isang maligayang kaarawan ng aking brother-in-law. Si John Reb Habson. Si G. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, G. Magpapansit ka naman. Age 10 dapat managot sa batas kung buhay ang inutang dapat po ay makulong. Kung makakausap nyo po kung narinig nyo yung mga balita at interview do sa mga magulang ng mga napatay na mga bata. Ang sabi nga nila nais nilang makulong itong mga batang conflict o children in conflict with the law. Kung hindi naman daw nga makukulong, yung mga magulang daw ang papanagutin. Happy birthday daw po sa nanay ni Mr. Basilio Caubalejo. Oy, sir. 80 years old, si Ma'am Inday De Leon. Happy 80th birthday, Mama. Anong handa natin, Sir Basilio Caubalejo? Ang ating masarap na puto? Ingat sa pag-iikot at pagde-deliver. Good morning kay Mario Padilla Salyador, isang magandang umaga rin po at maraming salamat sa pakikinig. Ganon din kay Ben Ariola mula sa Taguig. At sabi dito, kaya dapat dyan regular na kulungan na po para pag pinagbunot ng puting buhok ng yung mga ng 100 preso tapos ay grabe naman, wag naman. Ayoko nang sundan, ha? Ayoko nang sundan do sa medyo brutal Lupito Balagtas, isang magandang umaga. Sabi din ni Tino Magsino, age 10 dapat managot po sa batas. Ria Soto, good morning. Kay Vernilio Sianyosa, good morning. Nerio Aclaracion, Anliegado, Lloyd Ibanya, Sacramento. Kay Kenneth Paul Amuncio, kay Owen Bax at sa iba pa pong mga nakikinig na hindi po natin nabati. Nako, pasensya na po. Pero tayo po'y oras na para magpaalam. Maraming salamat sa lahat ng comments, sa mga suggestions, sa mga talakayan, pagbati at pagtutok po sa loob ng isang oras dito sa ating programa. Ito po muli ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisa Sabson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Pilipinas ang oras, 3:56 a.m. Happy Thursday, everyone.